We're not singling out anyone. PNP, the National Police Commission, should remain apolitical. Hindi tayo dapat lumalaro sa politika dahil di naman kami politiko. So ang police will stay with law enforcement, ang NAPOLCOM will stay with law enforcement and supervising and controlling the PNP, but there will be definitely no politics involved in any part of the investigation. Mga kababayan, may dahilan ho kasi kung bakit tinanggal yung dalawang pulis na nag-aktong security ni Pulong Duterte. Sila ay nag-moonlight dahil bawal ho yun. Pinagbawal na ho yan last year pa. Hindi lang yun mga kababayan. Alam nyo pa ang pinakamasakit? Itong dalawang pulis, hindi inawat yung panggugulpe ni Pulong Duterte. Meron nung chismis na umiikot na delikado daw ang buhay ni Pulong Duterte. Wow, si Pulong ba yung delikado ang buhay? Iyang-iya naman ako. Iyang-iya naman ako sa pagkadelikado sa buhay. Alam niyo mga kababayan, kung meron mang totoong delikado ang buhay, number 1, yung naging biktima ni Pulong. Number 1. Number 2, yung mga kumukontra sa Duterte. No joke. No joke. Bakit daw siya delikado ang buhay? Kasi mga kababayan, pinag-iinitan daw kasi siya. Ano yung pinag-iinitan sa kanya? Tinanggalan daw kasi siya ng security. Ay grabe no. Tinanggalan daw kasi siya ng dalawang pulis na security niya. Kaya pinag-iinitan daw siya. Eh dahil daw wala siyang security, siya daw ay nanganganib. Lalo na raw at eleksyon. NAPOLCOM itinangging pinag-iinitan ng PNP si Davao City Representative Pulong Duterte. Yan. Itinanggi ng NAPOLCOM ang akusasyon na pinag-iinitan ng PNP si Davao City Representative Pulong Duterte. Ang nasabing usapin ay lumabas matapos na tanggalin ng PNP ang dalawang nakatalagang pulis na nagsisilbing security escort ng mambabatas. Ha? Pinag-iinitan? Tukang ko tong sino nagkalat ng chismis na to. Patukan natin to guys. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisa na nananatiling apolitical pa rin ang kanilang ahensya. Gihit-giit nito na hindi kailanman sila sangkot sa anumang pamumulitika kung saan man mananatiling nakabantay ang NAPOLCOM sa PNP. Balikan ko lang po yung sa dalawang kaso ng pag-moonlight ng mga polis kay Congressman Duterte. So apparently sir, nagiging practice pa rin ito despite na may mga previous cases. And ano po yung assurance na hindi sinisingle out ang mga Duterte dahil nga sa pagiging critic ng government? And then po, follow up na rin doon sa tanong ni Alan. Kung ganito po na may mga, sabi nyo nga po, hindi lahat ng mga involved sa illegal activity. So ano po yung mga reforms na ginagawa ng DILG and NAPOLCOM para maiwasan na nga po itong mga ganitong illegal activities ng mga ating mga uniformed personnel? Thank you. Tagal sumagot ni attorney. Kanya pala. Sorry, kala ko mapat mo sa iba eh. Pero yung sa aspeto ni Pulong, hindi naman natin, we're not singling out anyone. Sabi ko nga, at ang bilin natin sa lahat ng tao, PNP, the National Police Commission, should remain apolitical. Hindi tayo dapat lumalaro sa politika dahil di naman kami politiko. So ang police will stay with law enforcement, ang NAPOLCOM will stay with law enforcement and supervising and controlling the PNP, but there will be definitely no politics involved in any part of the investigation. Kung nagkataon na lumabas yan, then so be it. But with the pledge that no politics in the PNP and no politics in NAPOLCOM. Mga kababayan, may dahilan ho kasi kung bakit tinanggal yung dalawang pulis na nag-aktong security ni Pulong Duterte. Masama na nga ho mga kababayan na sila ay nag-moonlight dahil bawal ho yun. Pinagbawal na ho yan last year pa.
May 28, 2024, nagsalita ang PNP chief laban sa pagmumoonlight. Moonlighting, ibig sabihin meron silang ibang trabaho maliban sa kanilang pagpupulis. Bawal mag-moonlight, bawal po ang mga pulis na magkaroon ng other jobs maliban sa pagiging pulis nila. Ano lang ang pwede? Kung business or negosyo na hindi related sa kanilang trabaho, number 1. At kung ito ay kanilang ginagawa sa kanilang off hours. Yun lang ho mga kababayan ang pwede. Kung ikaw ay pulis at ikaw ay aaktong pulis bilang security ng isang private individual or politiko, ay hindi pwede yun. Bawal yun. Bawal mag-moonlight. Naniniwala naman ako na one bad apple doesn't define the whole basket. Ang problema kasi doon mga kababayan, kapag meron kang isang bad apple, kung meron kang isang inuuod na mansanas sa isang basket, yung uod na yun, kakalat eh. Kaya dapat aksyonan agad. At yun ho ang ginawa ni PNP Chief Marbil. Number 1, nag-moonlight sila. Sila ay nagbigay ng security service sa isang politiko nang walang pahintulot. Pwede naman palang magpaalam sa kanilang hepe. Ba't hindi nagawa ng dalawang pulis na ito? Mga kababayan, alam nyo, damay pa. Damay yung kanilang, hepe sa kanilang detachment. Tanggal din siya. Nananahimik. Hindi lang yun, mga kababayan. Alam nyo pa ang pinakamasakit? Itong dalawang pulis, hindi inawat yung panggugulpe ni Pulong Duterte. Yun ho ang dapat nating totooan dito. Hindi yung pinag-iinitan si Pulong dahil tinanggalan siya ng security. Hindi ho siya inawat habang merong krimen na nagaganap sa kanilang harapan. Imagine, may krimen sa harapan nila eh. Merong grave threat na nangyayari sa harapan nila. Merong physical injuries na nagaganap sa harapan nila. Anong ginawa nila? Wala. Hindi man lang nila, kahit bulungan na lang si Pulong, sabi nila, kung alam niyo naman pulis ako, hindi, wag ko kayong gumanyan, sir. Kawawa naman po ako, pamilya ko. Alam niyo mga kababayan, lahat talaga ng dumidikit sa Duterte, nagiging tiwali. Nakakatakot ho yan, yung ginawa ng PNP na yan. Legit, no joke. Lalo sa ating mga hampas lupa, mga kababayan. Nakakatakot ho yan para sa atin. Imagine, pulis na yan eh. Nakikita nila ginugulpe. Nakikita nila na may hawak na patalim si Pulong. Nakikita nila na inambaan na sasaksakin ni Pulong yung individual yan. Sabihin natin bugaw, walang problema. Bugaw na akong bugaw, walang problema. Masama na nga yun, nakipag-transaksyon si Pulong sa bugaw eh. Masama na nga na si Pulong ay isang kliyente ng bugaw. Hindi lang yun. Alam nyo kung bakit galit na galit si Pulong Duterte dito sa bugaw na to? Kasi mga kababayan, hindi raw nabigyan ng babae yung isa niyang security. So, wait lang. Wait. Parang may mali. Ang security pala niya, apparently, ay dalawang pulis. So, ibig sabihin, nakakatakot to mga kababayan. Dapat talaga hagupitin ni PBBM tong mga pulis na to. Basta kapag ikaw ay nadikit sa mga Duterte, sureball, makukorap ka. Bakit? Hindi dahil sa masama kang tao, pero dahil ganun ang galawan nila.